Welcome to my YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button, click the thumbs up, and click nyo na rin yung bell button para lagi ka updated sa aking mga bagong upload na video. So, for today's video mga kapangyaw, ngayon ko lang napansin na meron pa pala akong video na hindi ko na-upload na nagbakasyon ako sa Pilipinas. So, ito yung video na yon na actually dapat dadalo kami pero hindi na kami naabutan sa church dahil nga late na dumating yung aking kambal. So nag-decide na lang kami na kumain kami sa SM Tungko. At yun na nga, kailangan kong i-mute yung aking video kasi meron siyang music at baka makopyright tayo. So sayang lang yung ating in-upload na video at baka ma-CPR tayo. So, diba, konti na nga lang kikitain natin kasi CPR ka pa, eh di mas mabuti mo po voice over na lang ako. So, yun na nga, ayun yung aking kambal. Mukha lang kami hindi magkambal dahil hindi kami magkamuka. So, ayun na nga, first time namin kumain dito sa isang samyup, ewan ko, basta yan, ganyang restaurant yan, yung magluluto ka pa bago ka makakain. At yun na nga, yung ginagamit namin na kalan, sobrang lakas. So, ang bilis masunog, dahil ang bilis masunog ng mga karne namin. At dahil hindi nga namin alam, at first time lang din namin kumain sa ganyan, dahil wala naman kami pera noon, ngayon ko lang na-afford yung mga bagay na nadadaanan lang namin nung araw. So, ito na nga yung aking kwento. Sobrang lakas ng apoy, mabilis masunog yung karne. So, kailangan namin bilisan magluto para matapos kami kagad. At yun pala, pwede mo naman palang sabihin tuon sa nag-a-assist dyan na pwedeng hinaan yung apoy. O, diba? Masyado kami nagmamarunong at kunwari, may alam kami sa restaurant na yan kung paano namin kakainin, paano kami magluluto. At so, ayun na nga, to make it story short, meron pang isa kaming pagkakamaling ginawa. Kasi nga, nung umorder kami, may nakalagay doon na kapag may leftover kaming naiwan is may babayaran kami. So, ang iniisip namin, pati yung mga condiments, yung mga etc. mga ganyan sausawan, etc. Basta yun na yun. Pati mga gulay, kailangan namin ubusin. O, diba? Pati yung mga condiments. So, syempre, para hindi kami magbayad ng 100, apat kaming kumain. So, magkano rin yun? Nasa 400, diba? So, pinilit namin ubusin lahat, pati condiments. So, nabusog kami kaagad. Nung malapit na kaming matapos. At, busog na kami. Doon na lang namin na tanong at na-realize na ang mga condiments ay hindi naman pala kasama sa mga leftover. Yun lang palang mga karne at mga seafood. O, diba? Iniisip tuloy namin para kaming nalugi doon sa kinain namin. Actually, hindi talaga ako malakas sa karne. Hindi talaga ako mahilig sa karne. Mga seafood pwede pa. Pero sa karne, baka yun. Mas favorite ko pa yung baka kaysa sa baboy. At yung seafood talaga, yung scallop, yung talagang gustong-gusto kong kinain dyan. Yun lang. So, alam nyo, na-realize ko lang sa mga panahon na nagdaan at lumipas. Kasi dati, pag pumupunta kami sa SM, preview pa kami noon nag-grocery or whatever, pag may pera lang kami. Ang lagi-lagi lang namin kinakainan noon is yung Hong Kong noodles. Yun lang yung afford namin kasi 25 lang yung Hong Kong noodles at that time, at pag mayroon siyang siomai is 28 lang. Basta parang mga ganun siya. Tapos yung pouchin, kaya kung hindi yung Hong Kong noodles, pouchin niya lang yung madalas namin kinakainan. At ang hindi namin yung hindi namin palaging pinupuntahan yung mga restaurant na mahal. Pero kotang-kota kami kay Mang Inasal. So, yun na nga, Mang Inasal, basta kung ano lang yung mura at budget friendly, yun lang yung kaya namin kainan. Pero ngayon, sa paglipas ng panahon, syempre, nagsipag ka, nagtrabaho. Actually, alam nyo, kaya hindi ako madalas nag-day off dito sa Hong Kong kasi
iniisip ko, pag nag-day off ako, parang feeling ko, hindi ko kasama yung pamilya ko sa mga lugar na pinupuntahan ko, kaya parang nakakalungkot lang. Kaya, imbis na mag-day off ako, kinikip ko na lang yung maiipon ko. Then, pag umuwi ako sa Pilipinas, doon ko na lang nilulubos yung paggagala ko at pagbabakasyon. Kaso yun nga lang mga kapangyaw, sa sobrang bakasyon ko, tag-ulan. O, diba? Bisa ko na nga na magbakasyon, 4 na taong nga hindi nakauwi. Ang ending, binagyo ka pa. O, diba? Kung minalas-malas ka nga naman si Falcon at saka may isa pang bagyo. Egay. O, diba? 2 in 1 na bagyo. Asaklap. Kaya ayun, syempre, imbis na marami kaming mapasyalan, yun, nagmukmuk lang kami sa bahay. Pumunta lang kami lagi ng mall, kakain, uuwi, bibili ng something, may ano yun na para sa bahay, basta mga ganun lang. So, ayun, sobrang malaking pasasalamat ko sa mahal na Panginoon kasi hindi niya siguro ako nabigyan ng pagkakataon na makapag-abroad. Hindi ko alam kung anong buhay na meron kami ngayon. Sobrang grateful and thankful ko sa lahat ng mga bagay na meron talaga ako ngayon. Kasi, grabe. Kung ikukwento ko yung buhay namin noon from the start, sabi nga nila, diba? Malayo na, pero malayo pa. Or malayo ka na, pero malayo na yung napuntahan mo. Basta parang ganun yung quotes na nababasa ko. So, totoo yun. Kasi maraming kang mga bagay na marirealize sa buhay mo. Kung gaano man kahirap yung pinagdaanan mo sa buhay, darating at darating yung panahon na pagpapalain ka ni Lord. So, pag binigyan ka ng opportunity ng mahal na Panginoon, i-grab mo lang yun. At bigyan mo ng dedication, yung basta ganun. Sobrang thankful ako sa lahat ng bagay na meron kami ngayon. Kasi, as in, walang-wala talaga kami. From the scratch. Masasabi ko talaga na from the scratch. Alam mo, yung ngayon na dinadaan-daanan ko yung dati dinadaan-daanan ko lang yung Pizza Hut, Greenwich, Dunkin Donut, JCO ba yun, no? Jayco, Starbucks, yan, mga dinadaanan ko lang yan noon at hindi ko kayang bilihin, no? Ang kaya ko lang bilihin dati yung Mr. Donut na mini bites, dalawang piraso lang para sa anak ko. Tapos sa Pizza Hut, hindi ko kayang bumili ng Pizza Hut na box. Ang kaya ko lang bilihin yung buy one take one nila ng Pizza Hut. Yun lang kayang bilihin. Dunkin Donut, hindi ako nakakabili. Kakain kami sa mga mamahaling restaurant, sa mga mall. Hindi namin kaya, hindi namin talaga afford. So, dadaan-daan na lang namin yun. Nangarap ako na balang araw, yun, makakain din ako sa restaurant na ganyan. Alam mo yun, nakakaiyak. Promise. Kasi, yung mga tipo na napaka-imposible noon, no? Nagawa mo na siya ngayon. Tapos hindi ka nag-iisip na kung magkano yung babayaran mo. Hindi ka mag-iisip na, baka wala na talaga akong pera. Ganun, kasi nag-ipon ka, nag-hard work ka para sa mga bagay na deserve mo pagdating ng panahon. So, ayan, I'm thankful and grateful sa lahat ng blessing na meron ako at maraming salamat sa mahal na Panginoon at syempre sa daddy ko na tumulong sa akin at sa mama ko na nagsabi sa akin na hindi ko makakalimutan yung sinabi sa akin ng mama ko that time na baka wala na yung opportunity mo dito sa Pilipinas, baka nasa ibang bansa na. So, ayun, nakapag-ibang bansa ako. So, ayun, maraming salamat. At, saka, grabe, ang daming blessing na dumating sa amin. May bahay na, kahit inhulugan pa namin yung sa pag-ibig, at least kahit paano meron na kaming masasabi namin sariling amin. Mahirap kasing mangupahan. Tapos, pag bibili ka ng gamit mo sa bahay, wala kang pangbili. Mag-ano ka lang, mag-window shopping ka lang sa mall. Tapos iisipin mo, kailan kaya ako makakabili ng ganito, ng ganyan. Naalala ko noon, sira pa yung TV namin. Wala kaming pambili kasi wala kaming pera. Kaya kung babalikan ko talaga yung nakaraan, sobrang napaka-bless ko ngayon kasi kaya ko nang bumili ng TV.
Hindi na ako nag-aano sa presyo. Although nagtitingin pa rin ako sa presyo, pero at least afford ko nang bumili. Kasi ang hirap ng walang TV. Kasi nga, syempre nag-umpisa ka pa lang. Ngayon, kaya mo nang bumili ng rep. Basta yung mga bagay ba na tinitingnan mo lang sa mall, yung dinadaanan mo lang, yung pinapangarap mo lang na sana magkaroon ka ng ganyan, tapos parang suntok sa buwan na magkakaroon ka. Kasi paano ka nga magkakaroon, diba? Kasi nga yung pera mo, yung sinasahod mo, enough lang yun para sa pangailangan ng pamilya mo, pambayad nyo ng kahit anong mga expenses nyo, diba? Kaya nung napakain ko yung pamilya ko sa ganitong restaurant, sobrang masaya na yung puso ko noon. Kaya kung ikaw nangangarap ka rin na katulad ko noon, tuloy mo lang yung pangarap mo, magpursige ka, magsumikap ka, gawin mo yung paraan na alam mong pinaka the best. So yun lang, sana na-inspire ko kayo sa aking kwento at nakapulutan nyo ng aral. Bye! Thank you!